1,000 araw na mula noong ikapito ng Oktubre, napakaraming sakit para sa napakaraming tao. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon sa araw na ito? Israeli, pakiramdam ko talagang malungkot, hindi maganda ang pakiramdam. At alam mo, ito ay isang napaka-espesyal na araw. At gaya ng sinabi ko, gaya ng sinasabi ng mga tao, sinabi ng korespondent ng Yocha sa isang naunang ulat, sa tingin ko ay hindi pa natin nasisimulan ang proseso ng pagbangon. Dahil meron pa rin tayong mga sundalo sa maraming lugar at meron pa rin mga tao na hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tahanan sa kanluran Negev. At napaka-komplikado niyan. Talagang napaka-komplikadong sitwasyon. Ikaw bilang co-founder ng IDUT 700 at 10 ikwento mo sa amin ang uri ng trabaho na kinabibilangan mo at ang mga pananaw na maari mong ibahagi tungkol sa kung paano nagluluksa, nadadalamhati at patuloy na pinoproseso ng mga Israeli ang lawak ng kasamaan na nangyari noong araw na yon. Magbibigay muna ako ng ilang salita tungkol sa Adut 710. Ang Adut ay nangahulugang patotoo sa Hebreo at itinatag 2 araw matapos ang masakre ng grupo ng dokumentarista at iba pang propesyon. Upang bigyan daan ang bawat tao na naroon na nasa West Negev noong Oktubre 7. Para bigyan siya ng pagkakataon na ikuwento ang kanyang karanasan ng walang hierarkiya. Bawat kwento ay mahalaga upang mabuo ang malaking archive ng mga video testimonya ng pangyayari at matiyak na ang kwentong ito ay hindi kailanman makakalimutan. At hanggang ngayon, nakakuha kami ng mahigit 2,000 testimonya mula sa humigit kumulang 70,000 katao na naroon sa parehong araw. At upang mailatala sa aming itinalagang website, ang mahigit 14,000 testimonya, kapwa sa orihinal na haba at pinaikling bersyon ng mga testimonya. At kami ay nakikipagtrabaho ng napakalapit sa mga komunidad. At hindi ko masasabi na may isang uri ng mga Israeli dahil bawat tao ay may kanya-kanyang nararamdaman, bawat kwento ay iba, at bawat komunidad ay naiiba. May mga tao pa rin na lubos na nagluluksa at pinoproseso pa ang mga nangyari. Buwan-buwan, may mga tao pa din kaming pumupunta para magbigay ng patotoo na hindi pa kailanman nagsalita tungkol sa pangyayari, kahit sa kanilang malalapit na kamag-anak. At sa kabilang banda, may mga tao rin na nais nang magpatuloy at ipagpatuloy ang kanilang buhay, makabangon, at muling buuin ang kanilang mga komunidad. Kaya hindi ko masasabi na iisa lang ang paraan ng pagproseso. Sa tingin ko napaka-individual nito. Bawat tao ay dumadaan sa sarili nilang panahon ng pagdadalamhati, ng paghilom sana. At naririnig mo rin ang napakaraming kwento ng katatagan. Sabay-sabay itong pinagdadaanan ng komunidad. Ikwento mo sa amin ang isang karanasang tumatak sa iyo kung saan nagsama ang komunidad para harapin ang matinding pagsubok sa panahong ito. Palagay ko, bawat komunidad ay may pagkakaiba. Ngunit isa sa pinakamatinding kwento ay ang Beersheba, Kibbutz Beersheba, na nagimbita sa amin noong Nobyembre 23 para kunin ang testimonya ng komunidad. At noong Nobyembre 23, wala pang isang buwan matapos ang pangyayari, nakakuha kami ng mahigit 180 testimonya mula sa komunidad sa loob lamang ng isang buwan. Talagang kamanghang kwento ito. Ngayon, matapos ang 2 taon ng pagtatago ng mga testimonya sa kibbutz, sinimula na naming tanggapin at ilatala ang mga ito sa aming website. Ngayon, may isa pang kwento tungkol sa lokal na grupo ng komunidad. Mayroon kaming espesyal na proyekto na tinatawag naming mga sibilyan sa digmaan na tumutulong sa mga komunidad na may kwento ang kwento ng kanilang komunidad, ang patotoo ng kanilang komunidad. At sa kasong ito, tumindig ang mga sibilyan at lumabas upang lumaban at iligtas ang mga komunidad. At ito ay tunay na kamanghamanghang mga kwento ng katapangan. Pero sa kabilang banda, sinasabi rin nila na ang kanilang mga asawang babae na naiwan sa bahay ang tunay na matatapang. Kaya ito talaga ay iba't ibang uri ng katatagan ng mga individual at komunidad na makikita mo sa koleksyon ng mga testimonya. At napakahalaga na itatala ninyo ang lahat ng ito.
Mahalagang maikwento ang mga kwentong ito sa mga darating na dekada at sa mga susunod na henerasyon. Salamat Itay Cantor sa Pardes Hana sa pagsama sa amin sa rundown. Oo, mabilis lang. Isang maikling pangungusap, saglit lang. Ngayon ay kasalukuyan naming dinedevelop kasama ang Digital Humanities Center sa Hebrew University, ang isang AI-based na archive na magpapahintulot sa bawat tao na magtanong ng kahit anong katanungan tungkol sa napakalaking koleksyon ng mga testimonya. At plano rin naming magkaroon ng otomatikong tagaplano ng aralin para sa edukasyon sa susunod na Oktubre. Kahanga-hangang trabaho, hol hakavot, tulad ng sabi namin dito. Itay Cantor, mag-ingat ka. Live mula Pardes Hana. Salamat.